Tulay ng Kath, then may chika mga kasneros itong si Jaiho, no? Mamaya papakinggan natin ito. Tapos, sina Mama Min at saka si Kath may tampuhan. Bakit parang hindi binati ni Mama Min si Kath kahapon mga kasneros sa birthday? Sa birthday nito mismo mga kasneros sa kanyang Instagram or social media account. So yan, at marami pang items sa vlog na ito mga kasneros. Unahin ko ito mga kasambreros, yung BYD Cars nag-post sa kanilang Facebook story tsaka sa Instagram mga kasambreros, no, itong picture ni Alden. Kanina lang ito bago ito mga kasambreros. BYD Cars PH pinost itong picture ni Alden niya doon sa pag-welcome sa kanila sa Davao mga kasambreros para sa ginanap na BYD Cars sa triathlon, no? 70.3 Ironman Davao City mga kasambreros. So dito ay full smile si Soiti mga kasambreros at nilagyan ng welcoming ribbon mga kasambreros. So talagang ang cute lang ni Soiti dito mga kasambreros talagang panalong-panalo at palong-palo mga kasambreros. Tapos si Kath po ay binati rin of course, no, na sa kanyang kaarawan kahapon ng pep.th mga kasambreros. So happy birthday Kath or Catherine Bernardo, wishing you a year filled with happiness, success, and exciting new milestones. She's a Filipino actress known for her blockbuster films and hit television dramas and for being one of the most prominent stars of her generation in Philippine showbiz. So tapos picture ni Kath dito na naka-pink siya, no? Ito yata yung nasa cream silk siya mga kasambreros na mga damit niya mga tapos si Sol Joya Riego, no? Binati rin po si Kath, no? Happy 30th birthday Catherine. Grabe 2,200 reactions mga kasambreros, ang dami. Tapos pictures dito ni Kath nung maliit siya, tapos nung lumaki na at saka may cake mga kasambreros, yung isang litrato ni phenomenal box office cinema queen. Ito ang cute ng pinost dito ng isang fan. Ito yung sumasayaw si Kath na naka-blue siya mga kasambreros. Parang nung time yata ito na nasa Australia siya mga kasambreros. Para may sinusunod sila na stepping doon sa parang leisure laro parang sa mga bata ito mga kasambreros at saka mga basta mga laro mga kasambreros. Tapos yun, si Kath ay sumasayaw-sayaw sila dito at parang sinusunod yung steppings. Tapos kasama niya si Aris De Santos. Ito po yung time na nasa Australia pa siya last year mga kasambreros. So naka-blue, meron pa lang ganito na doon sa Australia mga kasambreros. So ito ay si Kath and then si Aris De Santos mga kasambreros. Tapos ito yung isang fan nag-post kanina sa kanyang TikTok account, Alden Main late game comeback yellow text. Hindi ko lang kung anong ibig sabihin niya dito na yellow text mga kasambreros. So maka-aldab siguro si sir, no? Na pinost niya sa kanyang sa kanyang TikTok account mga kasambreros. So parang gusto niyang balikan ang aldab mga kasambreros. So sa akin wala nang pag-asa, no? Si Main at saka si Alden mga kasambreros nakikita ko sa ngayon, no? Mga kasambreros and mga katinatics. So may kanya-kanya na silang landas, especially si May Mendoza na ikinasal na nga at may asawa na mga kasambreros, no? Si Sir Arjo Atayde. Tapos yung love siargao ni Alden, which is inaabangan natin no, next month na yung kanilang shoot dito sa Surigao del Norte mga kasambreros. Ay na-feature din para sila ng kami.com.ph mga kasambreros. Sabi dito ay may inaabangang ganap sa Siargao sina Alden at Nadine. Details and comments. No, Alden Richards at Nanlustre tutungo sa Siargao para sa kanilang love story. So si Jao at saka si ang pangalan dito ni Nadine sa sa Love Siargao, nakalimutan.
nakalimutan ko mga kasembreros. Pero yun po, no? Talagang aabangan din natin, no, ang mga kaganapan dito. Tapos, si Sylvia Bell, parang naisama niya dito si Kath, mga kasembreros, no, sa mga tao dito, sa mga may malaking income or gross amounts yung mga movies, mga kasembreros, kasama si Nadine Lustre, Ann Curtis, Sarah Geronimo, at Vice Ganda. So, sinama niya dito si Vice Ganda. Si Catherine at si Bea Alonzo. Iba-ibang estilo pero isang level. Movie queen status. Si Nadine Lustre, pinatunayan ng lakas sa indie at award-winning performances. Deleter, dala ang credibility at modern edge. Si Ann Curtis, sa global appeal at fearless sa roles gaya ng By Bust, kaya tumatak sa international level. Si Sarah Geronimo, rom-com. So sa kay Kath naman, of course, dito ay yung pelikulang box office queen ng generation na to, record break ni Hello Love Goodbye at Hello Love Again, of course, mga kasembreros. So yun, parang na-feature lang niya, no, ni Sylvia Bell, mga kasembreros. Tapos ito si Bianca De Vera, na sikat na nga mga kasembreros, ay binati rin pala si Ate Kath niya, no? Sabi niya dito sa kanyang post, if not mistaken, sa ano ito, sa Twitter or sa Instagram. Happy birthday to my first ate in the industry. I love you and I miss you. Sa Facebook pala nito pinost, mga kasembreros. So, tapos picture nilang dalawa. So, alam kong napaka-close din ang dalawang ito, mga kasembreros. Bianca De Vera, may sweet birthday message para kay Catherine Bernardo. Mga kasembreros, kasi nagkasama sila sa Too Good to Be True yata, no? Na rom-com, mga kasembreros. So yun po. So first ate daw ni Bianca, si ate niya Kath, mga kasembreros, sa industriya ng showbiz. Ito, ang kulit ni Jason Starr. Pinost niya yung picture ng Kath din. Catherine, sobrang mahal ka ni Alden. Lahat ibibigay niya sa'yo. Sana sagutin mo muna siya, please. 7 hours ago, yung isa. Grabe, daming likes. So, 463 likes, mga kasembreros. So, actually, parang ilang pictures ba to? Yung kanilang damit ay parang Louis Vuitton na may halong brown, mga kasembreros. Tapos, actually, Kath, pinost din pala siya ng Kath din, no, ni Finina Sumulat Baldos. 5 hours ago, mga kasembreros, yung pinost din ni Jason Starr, mga kasembreros. So, isang picture lang pala yun. Tapos ito, happy kami makita kayong masaya sa isa't isa. Jason Starr ulit, naka-white naman ang Kath. Then grabe, daming likes, 1,100 reactions, mga kasembreros. Pero ang mga pictures na ito, edited lamang, mga kasembreros, ni Jason Starr. So, lilinawin lamang po natin. So, yan po. Tapos, next item natin. Alam niyo ba nag-trending yung dito yung effect na ginawa ni Alden, mga kasembreros, sa TikTok. Marami nang gumagaya, kagaya nitong isa. Ginaya niya rin, babae siya, mga kasembreros, tapos ginaya niya yung looks na parang Viking or parang warrior siya, mga kasembreros, na babae. Dito, ang kulit to, para siyang artista, mga kasembreros, nakahawig ni Sanya Lopez. Pero ito po ay isang fan or random fan, mga kasembreros, na nagpost ng kanyang TikTok, mga kasembreros, na ginaya yung parang sabi niya ito, inspired by Alden Richards, sabi niya ganoon, mga kasembreros. So yun po. Tapos ito, may isang fan dito na sobrang solid din na makaka-train siya, mga kasembreros, no? Si Christian, yung kanyang pangalan, Christian 0026. So ito po yung niya, kanyang pinost sa kanyang TikTok account kanina or kahapon, mga kasembreros, birthday ni Kath, bilang pagbati niya, no, sa kay Catherine, mga kasembreros. So grabe, talagang may may series ng series ng pictures simula nung bata-bata pa siya, no, 2015 he was 19 years old, kasama niya si Kath, mga kasembreros. 2017 21 na siya. Tapos yung picture ulit sila ni Alden, no, ni Kath at saka ni Daniel pa, mga kasembreros, kasi 2017 pa at that time. 2010 or 2018 he was 22 years old, mga kasembreros.
2019, 23 years old. Tapos nung 2020 is 24 years old mga kasembreros. So may picture ulit sila. Tapos 2021 ay 25 years old mga kasembreros. So Kathniel days pa ito mga kasembreros, no? Tapos 2022, 26 years old na siya. 2023, 27. Tapos 2024, 28 years old. 2025 last year. So ito pala siya yung kasama din sa tumakbo sila sa Rexona mga kasembreros, no, sa UP. 29 years old mga kasembreros. Tapos para magkasing edad pala mga kasembreros. Para magkasing edad lang pala sila mga kasembreros, no, ni Kath. Ngayong 2026 ay mag 30 years old na rin siya. Tapos yung pinaka last photo niya dito ay yung nasa fresh event si Kath mga kasembreros. Fresh Beautycon na event mga kasembreros, na kung saan naka-blue si attorney. So grabe, no, ang kulit lang ng napaka fanboy niya talaga mga kasembreros kay Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos major items tayo mga kasembreros. Una, itong si Jai Ho ay isa pa lang tulay din pala siya ng Kath din. Kasi nung Hello Love Again ay dito parang nakasama rin pala siya sa mga mall tours and something. Si Jai Ho po ay isang sikat na vlogger or content creator na parang ngayon ay parang may extra na rin siya sa TV mga kasembreros. So si Jai Ho, Ilonggo rin to si Jai Ho napanood ko yung isa niyang interview with isa sa mga TikToker din po na Ilonggo rin siya mga kasembreros, taga Bacolod. So yon si Jai Ho. Pero ito parang yung issue dito, yung main issue na pinag-uusapan nila ay yung time na nag-break sina Kath at si Daniel Padilla. Tapos parang mas kumampi siya kay Daniel Padilla over Catherine. So tapos si Alora sa Sam na friend din niya mga kasembreros. So si Alora parang nagkaroon sila ng konting misunderstanding or something na discussion mga kasembreros, kasi si Alora ay parang si Alora ay di ba best friend talaga ni Kath. Tapos si Jai Ho naman ay best friend ni Daniel Padilla. So ang kwento pala dito ay si Jai Ho sobrang close pala siya kay Ma'am Carla Estrada at saka kay Daniel, no, kasi pumupunta sa bahay niya minsan and so on mga kasembreros. So tapos nung nag-break sila, so parang nagkaroon na ng parang explain niya ng konti mga kasembreros. So yon parang nagbibigay pa siya ng example dito na parang si Alora yung kanyang nagkaroon ng misunderstanding, hindi mismo si Kath, no, kasi si Kath parang okay lang din si Kath mga kasembreros, kasi na-mention na dito na nagkita daw sina Jai Ho nung Hello Love Again, no, nagkasabay daw sila sa elevator. Alam ko may picture ako, naalala ko may picture pa sila dito nung nagkasabay sila sa dito sa elevator mga kasembreros. So naalala ko na yung picture, no, na kasama ang Kath din, kasama si Alden, si Kath sa elevator, tapos si Jai Ho. So tama, naalala ko tuloy yung picture mga kasembreros. So na kung saan ay dito nga, no, na magkasama sina Jai Ho at saka sina Kath and Alden mga elevator. So napag-connect ko na yung kwento mga kasembreros. So yun, dito parang sasabi niya na okay naman si Kath sa kanya, parang si Alora lang yung hindi gaano kasi parang nakita rin ni director yata yung kasama, yung kausap dito ni Jai Ho, itong si Ma'am, na parang kasi ito parang live podcast yung ginagawa nila, no, nagla-live sila sa TikTok, sa YouTube and pang social media platforms or streaming platforms mga kasembreros. So yun yung ginagawa nila dito, parang nag-uusap-usap, may guesting, may mga guests na invite sila rito mga kasembreros. Ito po I think Talk T, no, ito yung kanilang title mga kasembreros ng kanilang podcast or yung kanilang channel mga kasembreros. So yun po, pakinggan na lang natin, no, hanggang i-play ko na lang po ito mga kasembreros.
So part pala siya dati ng Marites University, mga kasumbrero, si Jaiho. Tapos parang nag-resign na lang siya, no, si Jaiho, mga kasambreros. So hindi naman daw niya nakaaway yung dito, hindi naman daw niya nakaaway yung taga Marites University. Tapos nag-guest daw siya doon, nagustuhan ng boss. Tapos kinuha siya doon, mga kasambreros. Tapos yung isa sa mga major items natin, yun nga, no, kung nagtampuhan ba o nagkaroon ng tampuhan si Mama Min at saka si Kath, no? Kasi kahit ako din, no, naka-feel ako ng nga, no, bakit hindi hindi man lang nag-post si Mama Min ng greeting kay Kath kahapon, kasi nga si Ate Chrysler niya, no, si ate niya kay mga or sa ate Tin niya, mga kasmeros, ay talagang nag-post, no, ng greeting niya kay Kath, mga kasembreros. Pero si Mama Min ay hindi, no, yung mga brands, yung mga produkto na ini-endorse ni Kath, mga kasembreros, ay bumati sa kanya. Pero si Kath ay hindi niya binati, mga kasembreros, or si Mama Min. Yung pinost ko kanina, yung about sa sa Isla Amara, si Kath, ay greeting po yon, at saka tinag siya ng Isla Amara, mga kasambreros. Pero si Mama Min mismo, wala po siyang pinost or in Instagram story kahapon, kasi ako nakabantay ako eh. So nagulat nga ako na parang napaisip ako na may tampuhan ba sila, no, about dito sa issue ni na Mark Alcala at saka ni Kath, mga kasambreros, or something like that. Kasi talagang dati pa parang nakita natin na ayaw no, ni Mama Min, mga kasama, sa mga politiko. Nevertheless, no, ay hindi pa tayo makakapag-conclude. Siguro talagang sobrang busy lang ni Mama Min at saka ni Kath, mga kasembreros, kahapon, or nung 26, mga kasembreros. Or po pwede rin namang nagpe-prepare pa sila, no? Tapos parang tahimik lang sila sa bahay. Tapos later ay magbabakasyon sila, magpamilya, mga kasembreros. So yun din po yung iniisip ko. Pero yun, talagang palaisipan din sa akin kung bakit hindi binati ni Mama Min si Kath, mga kasembreros, sa social. Kasi pag kami mga achievement si Kath, talagang talagang si Mama Min ang isa sa mga talagang nagpo-post sa kanang social media accounts, or social media accounts, especially sa Instagram, na bumabati, no, mga kasembreros. Pero ngayon lang ay wala, nung nakarang araw, mga kasembreros, 2 days ago na, no, pero wala pa rin greeting from Mama Min. So parang kung 26 pa yung birthday, tapos 28 na ngayon, March 28 na, parang napapaisip tuloy tayo na anong nangyari, na may something ba na alitan sina Mama Min? Kung meron man, ipanalangin natin na magkaayos sila at maging back to normal na ang lahat, mga kasembreros. So kasi 'di ba, kung isipin mo, konting analyzation, si ate niya bumati, no, si Papa Ted excusable kasi hindi naman mahilig talaga sa social media si Papa Ted. Pero knowing si Mama Min, talagang maka-Instagram din yan eh. Bihira nga lang, pero pag mga special events ay talagang bumabati siya. So sa birthday pa mismo ni Kath, hindi siya bumati. So napapaisip tuloy ang iba na may tampuhan ba, no, si Mama Min at saka si Kath, mga kasembreros. Pero yun po, no, antay-antay na lang tayo sa mga susunod na mga kabanata, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kath then items. Ipi-play ko po itong kay Jaiho na na-mention na dito nga na sina Kath and Alden during Hello Love Again, mga kasembreros, ay dito ay nagkita sila, no, sa elevator. Tapos kung ayaw niyo naman po ay skip nyo na lang po, mga kasembreros and mga Kathinatics. Alright, so yan lamang po, and then pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Wait. So, si Alora ba yung naka-ano mo doon? Hindi sila Hindi Katniel. Hindi Katniel na si Catherine at si DJ. Si Alora ang parang nagkaroon ng sagutan. Kayo ni Alora? Kami ni Alora without us naming names on social media. Ay, alam mo naman, dito sa TikTok, bilang wala tayong edit. Pero so ayoko rin naman maging masyadong sensitive about it. So if you don't want to talk about it, okay lang naman. May mga iba pang mga issue, of course, na you might want to clarify if you want. Okay lang sa akin.
Or you don't wanna talk about it, okay lang din naman. Hindi naman pag-talk about it, parang kung ano yung tatanong mo sa akin, sige, sasagutin kita. Sige, so there was a time kasi na nasangkot ka din sa isang, Krimen. yes, Sorry. nangidnap ka daw. Kidnap. Hindi, parang isa kasi dun sa mga na-research ko nga na naging issue mo would be yung naghiwalay ang isang very prominent, Katniel. yes, Oo. love team. And may mga nasabi ka sa Twitter Oo. about it. Alam ko yan. That's related to Alora. Yes, Mm. oo. To Who is also my friend. yes, Just oo. for everyone, kaibigan ko rin po si Alora. Oo. To begin with, sa storya na yan, okay kami ni Alora mula noon hanggang dumating yung issue na to. Okay. Hindi Wait. So, si Alora ba yung nakaano mo doon? Hindi sila Hindi Katniel. Hindi Ah. Katniel na si Catherine at si DJ. Si Alora ang parang nagkaroon ng sagutan Kayo ni Alora? kami ni Alora without us naming names on social media. Mm. Hindi ako naglagay na, hoy Alora, ganito. Hoy Jai ho, ganyan. Okay. Hindi ganon. Parang ayon dun sa mga naging statement namin from that issue, she's sa side ni Catherine, ako sa side ni DJ. Of course, yes. Parang sa Which is, okay, sabihin ko as someone who knows Alora, understandable kasi syempre kaibigan niya si Catherine and I'm sure she knows something. And on your side naman, mas close mo rin si DJ, I suppose. Actually, both naman. Pero totoo, mas closer ako with the family of Daniel Padilla na family ako tinanggap nila Ma'am si Carla Estrada, ng kanyang mga kapatid, ng buong pamilya niya hanggang Tacloban. So, hindi lang So, basta parang kumbaga- pang television yung eksena namin nila Tita Carla tsaka nila Daniel. Bata pa si na Carmela na ngayon artista na rin, 'di ba? Kumbaga hanggang ngayon, kaya kung narinig niyo yung mga past interview, Tito Jai nga ang tawag sa akin ni na Annalyn, ni na Ashton, ni Jordan, 'di ba? Kasi nga mula baby pa si Jordan, ando doon talaga ako. Kasabay ko yung naging kasagsagan ng kasikatan. That's why recently, I posted something about nung na-miss ko yung Katniel. Kasi lahat ng shows nila, alam mo yan, ako naman ang host, international or local. Nag-post ka rin about it. Hindi, recent lang. Parang na-miss ko lang, na throwback lang ako na parang, kamis no? Kasi iba na ngayon ang love team, di ba? Yes. Parang, wala lang, na-miss ko lang. Parang, siguro naman, wala namang mali siguro na na-miss ko, di ba? Oo. Na parang, na-miss ko alangan mo ko na-miss ko, baka may masabi na naman. Hindi naman lahat piplease ko yung tao. Parang, minsan kailangan ko ring maglabas ng pang sarili ko. Pero minsan, naging careful. Kasi nga, dahil nga you're part of this industry, parang Yes. nabibigyan ng meaning. Well, O, katulad sabihin, nakikisaw-saw kasi magteleserye si Catherine with James Reid. 'Di ba? Gets mo? Sa akin wala naman ako naisip, nag-post ako nun, tsaka lang naman ni-launch yung James Reid ni Catherine. nauna ka nag-post? Oo naman, 'di ba? Pero alam mo na, pwedeng ganun yung maging angle, 'di ba? Okay, going back. Going back. So, anong nangyari noon time na yon, maugong yung issue ng hiwalayan. Nagsalita si Kat, si DJ, nag-post sila ng parehas na end na, tapos na yung relationship nila, ganyan-ganyan. Wala talaga akong planong magsasagot. May mga nababasa ako na parang itong si Alora ay nagko-comment na nagre-reply siya na naku, kung alam niyo lang yung buong storya, baka kayo mismo, something like ganon-ganon. Parang, Nababasa mo to? Oo. Ba't hindi mo talaga nabasa yung Hindi. comment ni Alora? and then, nababasa ko. Nababasa mo yung Nakita comment ko ni Alora? na parang ang tingin ko that time, hindi ikaw yung brinekan. Ganon. Friend lang tayo dito sa part na to. Okay. Huwag tayong magdagdag ng hotness or trigger. Huwag tayong magdagdag ng pwedeng pagkuhanan ng any angle na hindi naman galing mismo sa bibig ni Kat or ni DJ. Okay. Ang lala, 'di ba, sa social media, huwag ka na munang dumagdag. Marami ako That's how you felt. yun sa akin. Maraming dumagdag. Maraming mga like siya, tweet siya, unfollow siya kay DJ. May ganun siya eksena that time. Hindi ko sa defense si Alora. Hindi, kasi hindi mo naman alam nga. Pero ito yung side ko. Na Right. unfollow siya nung kay DJ. So parang ako, yung mga tao, nababasa ko, oh my God, may something talaga. Kasi yung friend ni kasi Alora nag-unfollow, ganyan, keme. Ngayon, si DJ, bugbog na. Nagsalita ba si DJ ever? Nagsalita ba si Catherine ever? Bakit ikaw yung parang hanas ng hanas? Napikon ako. Na parang, girl, ang sinabi ko hindi ko alam kung tama to, pero yun something, ganito yung konteksto. Girl, kaibigan tayo. Parehas nating mahal yung dalawa. Kung mahal natin yung kaibigan natin, hindi isang tao lang yung didepensahan mo. Or hindi isang tao lang bibigyan mo ng side mo, panig mo. Dapat parehas sila. Mainit yung issue. So, ang dating,
Parang ang gusto kong paratingin nun, Direk Ring, pagkaibigan ka, ano man yung kwento nila yun. 'Di ba? Hayaan natin sila doon. Tapos, hindi pwede na parang para sa akin, ikaw pa yung nagiging boses. Wag. Kasi hindi ka ba minahal ni Daniel ever? Hindi ka ba tinanggap ever ng pamilya ni DJ? But we don't know their relationship. Hindi. I mean, ito yung Ito yung naisip mo. hindi. Nakasama ko siya eh. Sinama pa nga yan sa funny kapare ko ni Ma'am si Carly. Ah. 'Di ba? Nakakasama pa namin yan sa lunch siya dinner. Hindi naman siya binastos-bastos sa bahay nila Daniel eh. Mm. So, kunyari, halimbawa lang, for conversational purposes. Halimbawa man, direct, close kita, sa'yo ang loyalty ko, pero naging kaibigan ko din naman si partner mo. Pag dumating yung time na may something, kahit na close kita, bilang kaibigan, ang alam ko, kayo yun eh. Dalawa ko kayo nakasama. Hayaan ko kayo dun sa pinagdadaanan ninyo. Nandyan lang ako para makinig, mag-absorb. Hindi para ako pa yung magdagdag ng panty-trigger para magmukhang masama yung partner mo. I don't know what really happened sa kanilang dalawa. Minsan di ko naman tinanong si Daniel about this eh. Di ko na tinanong si Catherine about this. Para ang sa akin lang, yung POV ko lang. Pero nag-uusap pa ba kayo ni Catherine? Nagkita kami nung nakaraan ni Catherine, tsaka yes, nakakapagchika-chikahan naman kami. Nung last movie niya, with Alden, Yes, nagkasabay kami sa elevator, niyakap niya naman ako. Yes. Exactly. Yun yung sinasabi ko. Si Catherine nga eh. I-chat naman ako ni Kat kung may nagawa ako mali sa kanya. Kasi ang alam ko, hindi ko ako nakialam dun sa kanilang dalawa. Pero naging okay na ba kayo ni Alora? Nagkita kami sa isang event namin sa Globe. Niyakap, at hindi naman niyakap, bineso ko siya. Nagbeso-beso naman kayo. Eh, parang ilang siya eh. Ilang naman siya sa akin. Pero hindi naman siya ako, walang nangyaring nagkatalakan kami. Walang nangyaring nagkaanuhan kami ni Alora. Alam mo, Derek, yung sinasabi ko, diba? Naging mima-mima naman ako niyan. May mga photos nga kami na magkayakap before. Mama Jai, hinahatid ko pa yan sa condo niya. So parang ang sa akin lang, ate, dapat di ka sumabay. Gets ko naman na na-hurt ka for your friend eh. Eh kami, pag kami na-hurt, mali kami kasi enabler kami. Yun yung point of view mo. Yun ang POV ko. Ending, ang naging dating sa tao, kami dalawa yung nagkasagutan, nagkaratratan. Nainis kasi ako ng time na parang, ang punto ko dito, direct, minahal natin sila both eh. Ngayon, nung panahon na nandito sila sa downside of their career dahil naghiwalay, yung mga dating dikit ng dikit kay Daniel, nasan kayo para mag-speak up for DJ? Eh ako bilang kaibigan, hindi dahil utang na loob, magbabayad ako ng utang na loob, ipagtatanggol kita. Hindi eh. Hindi ganun. Kasi, pamilya ako tinuring nun nila Daniel. Ipaglalaban kita. Kasi wala naman akong ideya kung ano ba talaga yung nangyari. Pero ayoko lang na, hindi ka na nga nagsalita eh. Hindi na nga kayo nagsalita eh. Tapos may ibang tao pang gagawa para i-crucified ka pa ng todo. 'Di ba? Yung involved nga, hindi nagsalita eh. Yung time na yun eh. So sa akin, nasan kayo? Dati 'di ba lahat kayo dikit ng dikit? Tapos May mga iba bang naglaglag? hindi ko alam. Basta nakita ko lang that time parang lahat ng batikos kay Daniel eh. Pero 'di ba I'm happy kasi pinatunayan naman ni DJ na yan from incognito, pinatunayan naman niya na tas yung mga yung kabutihan niya rin naman or yung mga ginagawa niyang maganda sa paligid sa kapwa speaks louder sa mga naging judgment sa kanya. Tapos But sinasabi I hope na maging okay kayo ni Alora. ako din, hindi maganda na magkaroon ka ng hindi okay na relationship with anybody. Right. Hindi ever okay yun. Hindi nakakadagdag ng ganda yun sa'yo na may ganun ka sa kapwa mo. But what I'm saying is, wala na ngayon eh. Tinanong mo lang naman ngayon. Ito naman ngayon, pinag-uusapan lang naman natin. Hindi ako galit na pag nakikita ko siya na susuntukin ko, sasampalin ko. Walang ganon. Ang sa akin, di ba? I don't think naman din ganun. Oo, I'm sure din naman, ganun din naman. Yes. Tsaka hindi na pag-uusapan. Yes. Oo, ito naman eh, chikahan. Tsaka kasi pinag-uusapan natin yung mga naging mo. Pag yung type mo, Oo, right. yes. Kasi hindi bukod dito, pati yung Marites University, what happened about that? Marites University. Ano ba, nakaaway mo ba sila? Sino? Marites University? Hindi. Okay. Nag-resign ako doon. Hindi Okay. ako umere. Kumbaga parang, I just guested sa programa, nagustuhan ng boss. Nag-guest ka ba? Guest lang ako. Hindi ka ba host? Nag-guest ako, nagustuhan ng boss, ginawa kong host. Okay. Nung nag-host ako, lagi kami trending. Okay. Kasi ang dami kong mga pasabog na blind item. Okay. Sobrang ganda ng Word of God mga kasambrers. Ang title natin ay Flawless Siya.
Sino kayang siya? Proverbs chapter 30 verse 5, every word of God is flawless. O ito pala yung salita ng Panginoon, no? He is a shield to those who take refuge in Him. Napakaganda nito mga kasembreros ng word of God. So sa atin, kapag ang isang tao ay flawless, talagang makinis, no? Walang pimple, walang butas ang parang akala mo walang butas ang mukha, parang wala siya yung skin or ang balat niya ay sobrang kinis, parang walang walang mga gaya ng mga artista, no? Mga kasembreros na talagang flawless sila. So wala silang kamantsa-mantsa sa katawan, parang wala silang kapintasan sa katawan mga kasembreros. So ganun pang flawless. So definitely kapag ang isang babae o ang isang lalaki ay flawless, ito po ay kaaya-aya sa paningin ng ng audience o ng tao sa paligid niya mga kasembreros. So pag sinabing flawless ka, ibig sabihin ay parang kadikit nun ay maganda or pogi mga kasembreros or attractive sa mga tao kapag ikaw po ay flawless. So pero ang tao ay pwede namang flawless siya sa panlabas pero ang loob nito or ugali nito ay hindi maganda. May mga tao din naman na flawless siya sa labas tapos mabait siya talaga mga kasembreros. So flawless na sa panlabas na anyo ay mabait pa sa panloob na anyo or ugali mga kasembreros. So which is a sort of bonus, no, kapag ganoon ang isang individual na pogi na siya at saka maganda sa panlabas na anyo ay maganda pa ang kalooban mga kasembreros. So that is definitely something na i-desire natin. So maamo na yung mukha natin tapos maamo pa yung ugali natin mga kasembreros. Pero si Haring Solomon dito ay talking about the most flawless of all the flawless mga kasembreros, and it's not physical flawlessness, yung pagiging blameless ba, na yung kumapa unblemished mga kasembreros. So ganoon po siya. Kapag kapag word na ni Lord ang pinag-uusapan ay hindi lamang siya sa physical dimension natin. Okay? It reaches beyond and hindi lang siya sa physical world mga kasembreros but beyond the limits of this world mga kasembreros or of this earth. This verse from the Bible, Proverbs chapter 30 verse 5, teaches us about the purity and perfection of God's word. So purity at saka perfection. So sa atin unang-una sa tao walang perpekto, no? Maaring yung pangalan natin ay perpekto or perfecto kahandig, pero yung ugali natin ay at saka ang pagkatao natin ay hindi po tayo perpekto. Meron tayong mga kasalanan kasi may original sin tayo unang-una sa lahat, no, from the time of our original parents na sina Adam and Eve. Tapos sa araw-araw nating paggawa, sa buhay natin mga kasembreros, sa isipan, sa words, sa actions, talagang kalakip na natin yung hindi tayo perfecto. Okay? We are imperfect human beings. That is why we need a perfect God and we need a perfect word mga kasembreros, that is the flawless word of God. It emphasizes that every word spoken by God is without fault, without error, and perfectly true. So perfect siya sa lahat ng perfect mga kasembreros. So walang pagkakamali. As in, totally zero mga kasembreros. This insight encourages us to trust in the reliability and truth of God's teachings and promises. So para sa atin, kasi di ba, ang isang tao, kunwari, yung isang empleyado, veterano na siya sa trabaho, tapos perfect yung kanyang magawa. Most outstanding employee siya, for example. Tapos, pag may mga bago na mga empleyado, so sa kanya pinapaturo, no? Kasi nga ay most outstanding employee siya, achiever siya, at saka high ranking siya parati or top 1 sa ranking or sa performances mga kasembreros. So, mapagkakatiwalaan ang taong ito because perfect, no? Yung kanyang kapapang perfect score, although hindi perfect ang tao, yung score niya mga kasus at saka na-achieve sa kanilang mga rankings ay mataas, no? That is why katitiwalaan siya mga kasembreros. So ganoon po siya. So sa word ni Lord ay sobra-sobra pa, no? Mga kasembreros, perfect of all the perfect, more than perfect mga kasembreros. This insight, so ito po ay nag-encourage sa atin na pagtiwalaan natin ang salita ng Panginoon. Kung ang salita ng tao ay nape-failure, kung hindi natutupad minsan mga kasembreros, pero ang salita ng Panginoon ay talagang
mapagkakatiwalaan sa lahat ng panahon, sa lahat ng season ng ating buhay, forever and ever and ever, mga customers. Just like a flawless shield protects and defends those who seek refuge behind it, God's word serves as a protective shield for those who sincerely turn to Him for guidance and sustenance. Consider how this verse impacts your own life. How does it challenge you to place your trust in God's word above all else? So, kung meron tayong pagtitiwalaan, mga kasembreros, yung ating magulang, pinagtitiwalaan natin hindi sila perfecto. Yung ating asawa, pinagtitiwalaan natin sila hindi sila perfecto. And by the way, mahalin natin sila, no? We love them, but the full trust, no, the entire and complete trust, mga kasembreros, ay dapat na inilalagay natin at binibigay natin sa Diyos at sa Kanyang salita na perpekto, mga customers, kasi ang asawa natin, kapatid, magulang, anak, and so on, ay hindi yan sila perpekto, no? Kahit ako, hindi ako perpekto, mga customers. That is why it's really important to place our full trust sa flawless na salita at saka perfect, mga customers, na banal, no? Actually, banal, mga customers, banal sa lahat ng banal ang salita ng Diyos. Sabi dito, Proverbs 35 states, every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. This verse is a part of the sayings of Agur found in Proverbs 30, mga okay, so part pa siya ng ano, pero yun nga, generally speaking ay tawag dito, ito po ay kay attributed kay Haring Solomon, mga kasembreros. So kung kaya dapat nating pagtiwalaan talaga ang ang salita ng Panginoon, mga customers. Proverbs 30 verse 5 encapsulates the essence of divine reliability and protection. Alam niyo po, yung makakatulog tayo sa gabi ng safe and sound because we know that we are protected, we are safe, we are secure, mga customers, ay isa palang regalo, no? Kasi maraming mga tao sa buong mundo ang hindi nakakatulog ng maayos because nababalisa sila, they are thinking a lot of things, nagiging anxious sila, nagiging sometimes nga nagiging stressful at depressed sila because of na-overthink nila yung mga bagay-bagay. Okay? May mga mental issues sila, mga kasembres. Hindi naman sila buwang, no? Sorry po sa ito. Hindi naman sila baliw, no? Pero yun yan, no? Sobrang problemado. Parang ganoon, mga kasembres. That is why yung protection ng Panginoon sa ating mental aspect ay talagang dapat ating pinapasalamatan. And of course, sa ating sound and safe sleep, mga kasembrers. Sound and peaceful sleep, no, deep sleep, mga kasembrers. We find a source of unwavering truth and a shield against life adversities by embracing the flawless nature of God's word in seeking refuge in Him. May this verse inspire you to trust deeply in the purity and protection of God's word, allowing it to guide and safeguard you throughout your journey. So we can fully trust God's word because it is proven to be true and flawless. So parang hindi mo na kailangan pang explain, mga kasembreros, yung perfection ng Diyos, mga kasembreros, yung kanyang kabanalan, yung kanyang power, yung kanyang amazingness, mga kasembreros. Kasi 2026 na ngayon, no? That's the age of the calendar, pero hindi natin alam because yung calendar na yan ay late na nagawa, mga kasembreros, yung ating taon ngayon. So imagine natin, di ba, ang Diyos natin ay eternal, forever siya, mga kasembreros, and yet yung nailagay lang sa numero at kalendaryo ng tao ay 2026. So naniniwala ako na more than pa, no, yung edad ng ating mundo at ng of course yung Diyos natin ay wala po siyang edad. We cannot say, or science cannot conclude na 2 billion years ng edad ng Diyos, no, 3 billion years ng edad ng Diyos, no, hindi po ganoon, mga kasembreros. Grabe nyo, alam nyo, na-amaze ako minsan bago ako matulog, naisip ko pag namatay ng tao, lahat na, and then forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever na. So wala pa yung ating kaluluwa, yung ating pagkatao, yung ating being, mga kasembreros, ay makakapiling na ng Diyos forever and ever and ever. Kung hindi na siya natatapos. It's not just about million or trillion years, mga kasembreros, but forever. Grabe, no? Na-imagine nyo ba? Kung kaya may purpose, may mas malalim pa na purpose ang buhay. It's not just about working, it's not just about eating, it's not just about drinking, it's not just about playing games or going to your favorite destinations or yung gusto niyong puntahan para gumala, no? It's not just tama ito, no?
Yes, pwede tayong gumala, pwede tayong pumunta sa ganito, pwede tayong mag-enjoy, pwede tayong magsaya. But more than that is the very purpose of God, why we exist. No? Bakit niya tayo binigyan ng buhay sa mundong ito, mga kasus. Dapat, naisip natin na, yes, tama yon, pero we should live according to the will of God, mga kasus, ng purpose na ibinigay ng Diyos sa atin. So think of God's word as your go-to manual in life, just like you rely on GPS or GPS to navigate throughout busy streets. It's a flawless and dependable, offering a shield when work pressure mounts and family responsibilities weigh heavy. So yun siya, no? Talagang katitiwalaan at dapat nating kapanaligan ang salita ng Diyos na perfect siya, mga kasunod, at saka flawless forever and ever and ever. Amen. Alright? So yun lang sa Word of God, ha? No, apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at buong pagtitiwala sa salita ng Diyos na makapangyarihan at banal at perfect, mga kasumbers. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasumbers, and paalam po. I love you all.